Tayo po ngayon ay lulan ng speedboat ng Philippine Coast Guard. Kasama natin ang ating tumatayong kapitan ngayon, ang substation commander ng Philippine Coast Guard, Gasan, si Sir Cueto, para sa gagawing maintenance at pag-sasaayos ng parola o ng lighthouse dito sa bahagi ng barangay o ng island o ng isla ng Gaspar dito sa bayan ng Gasan, Marinduque. So mamaya makipagkwentuhan kita habang kita ay nandito at lulan ng ating speedboat mula po dito sa Philippine Coast Guard. Ay tayo ay hingi ng konting impormasyon at panayam sa ating Philippine Coast Guard Substation Commander, si Sir Denmark Cueto, para magkaroon tayo ng ideya ano ba ang kahalagahan nitong ating parola o ng ating lighthouse dito sa Gaspar Island. Paano ito nakakatulong sa mga kapitan at sa mga mangingisda sa pag-navigate ng kanilang mga sinasakyan. So sa lahat po ng ating mga kababayan na nakatunin ngayon, maaari kayong magkomento sa ating comment section box para malaman ko kung tayo po ay napapanood ninyo ng live o tayo po ay naiintindihan po ninyo dahil medyo yan, naririnig nyo po ba? Mayroon po ba kayong live po ba tayong dumarating? Kasi baka mahina ang ating signal. So magkomento daw po nga kayo kung okay ang ating signal, ang ating live feed. So ito daw po ay tatakbo o mula dun sa ating estasyon ng PCG, Philippine Coast Guard Substation Gasan, ay inaasahan na makararating sa Gaspar Island in 30 minutes. So umalis po tayo dito sa may Gasan ng mga bandang 7:28 ng umaga. Yan, si Sir Cueto ang ating kapitan nitong ating speedboat na sinasakyan, at kasama ko rin si Sir. So ang dagat naman po ngayon ay napakapayapa, kaya magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayo and advance Merry Christmas. Oo, ngayon po ay ilang tulog na lamang at Pasko na nga ni po. So watching from Ordaneta City, magandang umaga. Mabilis pala itong speedboat na sakay-sakay na kinalulunan tayo. Good morning po sa inyo. Mabilis ang takbo. Ayan po, so nasa likod natin sila Sir Cueto. At tayo po ay tutungo dyan sa yan yung Melchor, Baltasar, and then Amil yun ang Baltasar, and then yung Gaspar yun yung maliit. May pagkwentuhan kita kay Sir habang siya ay nag-drive. Sir, lagyan daw dyan sa maiit, makipagkwentuhan ako sa iyo. Yan. So, Sir, mula dun sa ating yan, matapos ba yun? Nailaw ba, Sir? Nailaw kaya Sir yun? Sir, pakicheck daw po ko nailaw yun eh. May ilaw? May ilaw, ayan. May ilaw na blue dapat yun. So, Sir, mula dun sa ating substation ay ilang minuto natin bibiyahin patungo ng Gaspar? 30 to 40 minutes. 30 to 40 minutes. So basically, Sir, ano ang sadya natin sa pagpunta sa Gaspar Island? Repair and maintenance ng ating lighthouse station ng Gaspar Island. By the way, sa mga nagtatanong, yan po ang ating substation commander ng Philippine Coast Guard,
Gasan Substation, si Sir Denmark Cueto. Sir, ano ba, paano ba nakakatulong itong lighthouse natin, itong parola natin sa ating mga mangingisda at sa mga kapitan ng mga barko o ng mga sakyang pandagat? Yan sir yung pinaka ano natin, marker. Yan yung tumutulong sa mga mangingisda, sa mga barko upang malaman nila yung lugar na kanilang uuwian, babalikan. Kapag may lighthouse, madali nilang matutukoy yung kanilang paroroonan o pagbalik nila sa ating lugar. Yan sir yung lighthouse. Oo. Sir, bali, may ilang lighthouse sa buong Marinduque? Meron tayo sa Gasan, Santa Cruz, Malanacan. Apat na lighthouse. Laylay pala, Laylay meron. Laylay, meron din. Itong bali dito sa substation ninyo, ilan ang mini-maintain ninyo? Na, Dalawang lighthouse sir, sa Dalawang lighthouse. bayan ng Gasan at saka sa Tres Reyes Island. Sir, may idea ka? Pwede nyo ikwento gaano nakatagal yung ating lighthouse na yan? Since ano pa yan sir 19 ano pa? 70s, 80s. Okay. Kailan ho kayo huling bumisita diyan? Last year sir, last year. Last year pa yung huling bisita namin sir. Nagpalit kami ng lantern, Oo. pinalitan ng ilaw para mas lalong pinalakas. Ano po ibig sabihin ng lantern? Yan po ba yung parang sa Christmas tree? Ilaw siya sir, ilaw, Ilaw. halogen lamp, LED na pala, LED. Okay. LED lamp na Yun ho ba malakas yung na siya. nakislap-islat? Yes, sir. Yung kulay pula? Flashing white every 5 seconds. Oh, okay. So sa pagpunta ho natin dito, by the kasama ho natin ang mga taga headquarters. Taga CGY sa Coast Guard Weapons Electronics. Oo. Sila yung magpapalit ng lantern natin at saka magkakabit sila ngayon ng AIS, yung Automatic Identification System. Okay. Yun yung tumutukoy sa mga barko kung sino yung mga dumadaang barko sa atin, mapa international or local vessel. So Sir Island. nadidetect nila yon. Nadidetect po nila yon. Nadidetect Yes, sir. nila. Yes, sir. Yes, sir. Ang galing Ay yung mga mangisda, yung mga kahit yung how about yung mga maliliit na mga mangingisda. Yun yung pinakikinabangan nila, yung pinakang ilaw. So kumbaga doon sa mga Pinakang guide nila, sir. Guide. Ang galing So, ganun pala ang purpose. Pero itong sinasakyan ho natin ay Philippine Coast Guard speedboat. Yes, sir. This is the aluminum boat 175. Ito yung floating asset natin dito sa Gasan. Okay. Lahat ng substation meron ito. Malanacan, Santa Cruz at saka itong Gasan. Ilang horsepower po ito? 40 po, 40. 40. Ngayon po, ilan ang takbo natin? Tumatakbo tayo ngayon ng 18 knots. 18 knots. Yan. So, sir, ito kasama ho natin doon ang mga taga Philippine Coast Guard, auxiliary, Sino man 510 tayo? 510. Auxiliary Division 3. Kasama po natin upang naman tayo, maglilinis naman tayo ng paligid ng lighthouse para ma-maintain natin yung kalinisan at saka yung Sir, yung ganitong mga unmanned, kasi nakuha ko yung term na unmanned sa inyo, Yes, yung mga sir. ganitong mga unmanned lighthouse o mga parola, tuwing kailan ito binibisita? meron Daily po ba tayong ito? nakatalagang lighthouse keeper dyan. Oo. Monthly nilang binibisita yan, once a month. Pag sinabing unmanned, ito sa powered by solar panel at saka photo eye na siya. During night time, kusa na siyang umiilaw. Oo. Automatic po, Yes, sir. Galing, So, and besides sa ating mga kababayan, eksklusibo ho natin itong mapapanood dito sa ating programa, dahil bibihira din naman ang mga tao na bumibisita ho dyan sa island na yan dahil, kumbaga, wala rin nakatira dyan, sir, di ba? Wala, sir. Oo. Kasi, yun, ano ho yan, sir? Ito kasi mga nakikita nyo dyan, yung Melchor, Gaspar, and then Baltasar, ito. So, doon tayo sa gitna. Doon sa dulo. Doon pala. Itong ganitong dagat, sir, ngayong panahon ng Disyembre, di ba, maalo na? Sikan naman, sir. Kalmado naman. Kalmado ngayon. naman ito. Pero yung mga ganito sasakyan, di pwede sa mga
Pwede mo. Pwede. Di sa search and rescue aluminum boat. Ito yung nagre-rescue na. Oo. Ang capacity nito, sir, ilan? 10 person. 10 person. So, since tayo ay konti lamang dito, so, mabilis ang takbo natin. And nakakatuwa ho na makikita ho ninyo yung kasi bibihira din ng mga nakakapunta dyan. At medyo challenging din. Ito yung karaniwang pinupuntahan ng mga tao at may nakatira din dito. May nakatira din kasi dito, no? Ng mga kababayan natin, mga tagagasan. Sir, dito ba sa, sa Melchor, Baltasar, ay may nakatira? Wala po, dito lang sa... Ito lang, isa lang na ilan ang nakatira. Kasi sir, di ba, kaya wala nakatira, mahirap ang tubig. Opo. Kaya Wala pong nagpadagdag. source ng water. Walang source ng water. So, yun. So kauna-unahan pong pagkakataon mga kababayan, makikita po ninyo, makikita natin itong island na ito na hindi natin madalas makita o hindi natin madalas mapuntahan dahil nga yan po ay hindi naman tinitirhan dahil nga sa mahirap po ang source o walang source ng tubig po sa lugar. So muli po kasama po natin ang mga taga-tactical weapons unit, tama ba? Ng Philippine Coast Guard sa Mandaluyong. At the same time, ang atin pong Philippine Coast Guard substation ng Gasan sa panguna nga po ni Chief Denmark Cueto para atin pong makita personal kung paano nila gagawin ang pag-maintenance ng nasabi pong parola o ng lighthouse dito po sa Gaspar Island. Isa sa tatlong island na bumubuo dito po sa Melchor o doon sa tinatawag natin na Tres Reyes Island na yan po binubuo ng Melchor, Baltasar at saka po ng Gaspar Island. So dito tayo pupunta sa Gaspar Island kung saan nandyan po ang ating parola. So ang dagat naman po ay kalmada. Kalmado ang dagat, so wala tayong magiging problema sa biyahe. And beside, ang sinasakyan mo natin ay ang search and rescue floating device ng Philippine Coast Guard. Ito po yung speedboat na ating kinalululunan po sa kasalukuyan. So, mamaya ho ay magbabalik tayo sa ating live feed para pag nandun ho kita sa may Gaspar Island mismo. Kaya madalas po kami pumunta dito sa Melchor. Pero hindi pa namin nararating. At ito ang kauna-unahan pagkakataon namin na mararating ang Gaspar Island. And for sure, sa ating mga kababayan din, hindi rin sila o marami pa sa ating mga kababayan na hindi nakakabisita dito sa Gaspar Island. Kaya eksklusibo nyo po mapapanood yan mga kababayan dito po sa ating coverage. At the same time ay yan daw po ay atin pong alakarin mula dun sa Aplaya patungo po dun sa pinakatukto kung saan nandoon ang tower o ang parola o yung lighthouse na tinatawag ng mga nasa 1 oras daw po na lakarin. Kaya atin ng medyo nag-exercise na kita kaninang umaga para hindi kita masyado mapagod sa pag-akyat dahil yan daw po ay mabato. Pero naririnig ko rin na yan daw po ay medyo marami daw ahas dyan, pero sabi nila Sir Cueto, wala naman daw. Pero makikita ko natin maya-maya kung talagang totoo yung hinasabi ng ilan sa ating mga kababayan na dyan sa lugar na yan ay marami pong ahas. Siguro ay talagang meron din, dahil yan po ay walang mga tao nakatira. So for sure, kung walang taong mga nakatira, ay ang mga hayop o ang iba pang mga buhay ilang ang dyan po ay naninirahan. Kaya sabay-sabay po nating tutunghayan yan mga kababayan sa ating pong paglalakbay at pagtungo
sa Gaspar Island. Magbabalik po kami mga kababayan in a while sa ating live coverage dito po sa gagawing pagme-maintenance o pag-aasikaso at pagsasaayos ng ating pong parola dyan sa may Gaspar Island. At muli po mula sa ating kasama sa ating auxiliary commander ng Philippine Coast Guard Marinduque 510 Squadron, si Attorney Ivy Rio Florido. Natin po namin sa inyo blow by blow ang atin pong gagawing activity sa ngayong araw. Malapit na ho kita. Mabilis din lamang pala, ano?